Tunay na dahilan sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya na inilaban ni Paulo Contis at mga haloshos sa Eat Bulaga ng TVJ. Matunog na pinag-uusapan ngayon ang tungkol sa tuluyang pagsasara ng noontime show ng GMA7 na produce ng Tape Incorporated ng mga haloshos na tahanang pinakamasaya. Wala pang ang isang taon ay usap-usapan na ngayon na tinapos na ng Tape at GMA ang kontratang pinirmahan nila na dapat sana ay hanggang December 2024 pa ang bisa. Iyan din ang narinig noon mula kay Annette Gozon Valdez. Nakatapusan ng taong 2024 pa magtatapos ang kontrata ng Tape sa kanila at doon pa lang nila pag-uusapan ang mga susunod na kaganapan para sa noontime show. Pero mukhang malabo nang mapag-usapan pa nila ang pagtutuloy ng nasabing show dahil ilang pruweba ang makikita online na nagsasabing natalo ng tuluyan sa ratings ang tahanang pinakamasaya. Naglalaban na lang kasi sa noontime show slot ang It's Showtime ng Kapamilya Channel at ang EAT o Eat Bulaga ngayon ng TVJ na ipinapalabas sa TV5. Kaya din naman malakas ang balita ngayon na ihihinto na ng Tape ang pagpaproduce ng noontime show. Sumunod sa issue ng mababang rating ng tahanang pinakamasaya ay ang pagkakalubog sa utang ng Tape sa GMA7. May chismis din na lumabas na kinakailangan ng 1 million pesos para sa nasabing time slot nila sa tanghali na hindi mapunan ng Tape dahil nagsisimula na itong malugi. Imbes na tapusin pa ang napirmahan at napagkasundo ang kontrata ng Tape at GMA, minarapat na lamang nilang ihinto na ang pagpapalabas sa noontime show. Ang inaabangan naman na joint statement ng Tape at GMA7 ay sa Lunes pa umano ilalabas, saad na rin ng kanilang legal counsel na si Attorney Maggie Garduque. Aniya, wala siyang authority na mag-release ng statement at hintayin na lamang ang ilalabas ng kanyang kliyente sa susunod na araw. Ipinakita naman ang malungkot na last day ng kanilang programa noong Sabado, March 2, 2024. Napanood nga ang pag-goodbye nila sa kanilang mga studio audience at viewers sa kani-kanilang tahanan. Pinasalamatan pa nga ni Isko Moreno ang kanilang mga sponsors at supporters. Samantalang si Paulo Contis naman ay sinabing hindi malilimutan ang tulong na naihatid ng Tape Incorporated, na naghatid ng tulong, saya at unli sorpresa mula pa noong 1979 sa pagsisimula ng Eat Bulaga hanggang sa maging tahanang pinakamasaya na sila. Hindi man direktang sinabi ng mga host na sila ay mawawala sa ere, pero ramdam sa kanila na kahit masaya ang kanilang ipinakita sa live show, ay malungkot ang kanilang pakiramdam. Ang isa pang usap-usapan ngayon ay dahil nagpahaging na ng tila huling pasasalamat nila sa kanilang mga sponsor si Isko, ang mga susunod na episode ng tahanang pinakamasaya ay puro replay na lamang ang ipapalabas simula sa darating na Lunes. Unang linggo ng June 2023, nang simula ng Tape ang pagbubuo ng bagong host na papalit sa pag-alis ng TVJ sa kanilang poder. Ginagamit pa rin nila ang titulong Eat Bulaga sa kanilang programa dahil base sa panayam sa CEO at CFO ng kumpanya na sina John at Bullet Haloshos, sila ang nagmamay-ari sa Eat Bulaga. Ipinagpatuloy ng mga main host na sina Paulo Contis at Isko Moreno ang pagpapasaya sa mga tao kahit isang malaking usapin at kontrobersiya ang kinasangkutan ng programa nila noon. Nanindigan din sina Paulo at Isko na kanila ang titulong Eat Bulaga at wala silang personal na galit sa mga dating host nito dahil itinutuloy lang nila ang kanilang nasimulan para makapaghatid ng saya at ligaya sa mga manonood. Pumirma rin silang dalawa ng exclusive contract sa ilalim ng Tape na nagpapatunay na hindi nila tatalikuran ang trabahong ibinigay sa kanila. Kaya naman sa patuloy nilang paggamit ng Eat Bulaga, kinailangan ng TVJ at mga staff at host na sumama sa kanila na panandali ang gumamit ng ibang titulo sa programang kanilang sisimulan. Sa pamamagitan ng tulong na ibinigay ng business tycoon na si Manny V. Pangilinan, muling nakabalik sa noontime programming ang TVJ, na kinilala ang programa bilang EAT. Naging madugo ang usapin sa agawan ng titulo na tumagal ng halos 1 taon. Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan ng Tape.
sa paglaban nila sa kanilang karapatan bilang may-ari ng Eat Bulaga at EB trademark. Matatandaan na noong December 4, 2023, nang mailabas ng Intellectual Property Office of the Philippines ang kanilang desisyon sa pagkansela ng registration ng Eat Bulaga trademark sa Tape Incorporated. Sinabi ng IPO Phil matapos nitong masusing imbestigahan ang nasabing kaso na dapat lang nakanselahin ang existing trademark registration ng tape para sa Eat Bulaga at EB Wordmark dahil sa paglabag sa probisyon ng RA 8293 o IP Code. Hindi kasi nila napatunayan na ang mga salitang ginagamit nila sa kanilang programa ay talagang pagmamay-ari ng tape. Ang titulo na inaprubahan lamang ni Romy Halushos ay siyang titulo na binuo at nilikha ni Joey De Leon para sa bagong programang kanilang uumpisahan noong 1979. Noong December 22, 2023 naman ay naibaba na ang desisyon ng Marikina RTC na may kinalaman naman sa isinampang copyright infringement at unfair competition ni Tito Vic, Joey at Jenny Ferrell laban sa tape. Dito ay isinasaad naman ang pagpanig ng korte sa TVJ at sa kanilang executive producer. Sa makatuwid, wala ng karapatan ang tape na gamitin ang titulong Eat Bulaga sa kanilang block timer noontime show sa GMA. Kaagad namang sumunod ang tape sa utos na ito, kahit inakyat din nila ang kanilang apela para sa lumabas na desisyon. January 5, 2024 Biyernes, nang basahin ni Tito Sen ang resolusyon ng Marikina RTC at noon ding January 6, 2024 Sabado, kaagad na pinalitan ng tape ang titulo nila at dito na isinilang ang tahanang pinakamasaya. 2 buwan nga lang kung tutuusin ang itinagal ng tahanang pinakamasaya sa ere gamit ang bagong titulong ito. Marami man ang mga sponsors na pumasok sa kanilang programa at patuloy na tumulong na makapagbigay sila ng saya sa maraming tao. Hindi naman ito nangangahulugan ng magiging matibay o matatag ang kanilang pananatili sa ere. Ang suporta rin ng kanilang mga studio audience at home viewers ay hindi rin nakadagdag sa pananatili nila ng mahabang panahon. Ang dumagdag pa sa mga chismis ay si Isko Moreno lang daw ang makakasama sa nilulutong programa na papalit sa naiwang time slot ng tahanang pinakamasaya. Ayon sa balita, palalawakin at pahahabain na ang oras ng TikTok clock at magpapatuloy sina Pokwang, Rabia Mateo at Kuya Kim Atienza sa pag-host nito. Hindi pa sigurado kung ito nga ang gagawin ng pamunuan ng GMA7 o magbubuo sila ng panibagong programa na ilalagay sa tanghali. Pero ang isang bagay na sigurado ngayon ay ang pagtatapos ng programang inilaban ng matindi ni Paulo Contes, na minsang narinig na nagsabing, mahaba pa po ang laban. Legally, wala pa pong final. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa istorya natin ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.